Tara at samahan niyo akong gumawa ng cheesy na spicy pan na tuna pie. Napakadali nga lang ng mga ingredients nito at siguradong meron kayo nito sa inyong mga kusina. Syempre ang ating main ingredients ay itong spicy tuna ng Century. Noon pa man favorite ko na talaga itong spicy tuna nila. Tinrain ko nga lang siyang mabuti para ma-separate yung pinaka-sauce niya. Saka ko siya sinalin sa malinis na lagayan. Syempre para mas masarap at mas malasa, lagyan natin ng maraming sibuyas. Kailangan nyo lang siyang hiwain ng maliliit o medyo pino para pumantay siya doon sa laki ng mga tuna. Pagkatapos nun, ihalo nyo na siya direct at siguradong haluin lang mabuti at mas maraming sibuyas, mas malasa. Next naman, gumamit lang ako ng maliit na pack nitong mayonnaise. Kahit anong brand naman na prefer mo ay pwede mong gamitin dito at siguraduhin masimot mabuti para walang sayang. I-mix nga lang itong mabuti at syempre lagyan natin ng konting salt pampalasa at maraming pepper para maanghang. Mix lang natin mabuti, then set aside. Next naman, kinuha ko na itong mga sliced bread at tinanggal ko lang yung pinaka-side niya. Medyo makapal din kasi yung mga sides kaya kailangan nating tanggalin. Pero anyways, magagamit din natin yan later. Dahil wala nga akong rolling pin, kinuha ko itong aesthetic naming lagayan ng water and then ayan ang ginamit kong pang flat nitong mga sliced bread. Tulad ng sinabi ko kanina, yung mga nasa gilid at tinanggal natin dun sa bread ay magagamit natin. Syempre para hindi masayang, iniwa ko lang siya ng maliliit tapos hinalo ko siya dito sa ating tuna spread. I-mix lang natin siyang mabuti para lahat malagyan ng tuna spread. Para mas sumarap, kailangan natin lagyan ng cheese. Dahil tayo ay cheese lover, kailangan nating damihan ang paglalagay natin ng cheese. Saglit ko pa nga lang nalalagay ito sa freezer kaya ayan hindi pa masyadong matigas yung cheese. Sunod naman, i-ready natin itong mga breadcrumbs. Nilagay ko lang din siya sa medyo flat na lagayan. Next naman, eto mga egg, kumuha lang ako ng 2 tapos minix ko lang din siyang mabuti. Tapos then eto na nga gagawin na natin ang ating tuna pie. Napakadali nga lang itong gawin. Kunin mo lang yung sliced bread, ilagay mo yung tuna spread and then ilock mo yung both side gamit ang tinidor. Naalala ko nga noong panahon pa ng pandemic, Diyos ko, ito yung paborito kong gawin na merienda. At alam kong nauso rin naman talaga ito sa ating mga bahay-bahay. And ayun, ulitin nyo lang yung process hanggang sa malagyan lahat ng mga finlatin nyo na bread kanina. Kayo na rin bahala kung gaano karami yung ilalagay nyo. And ayun na nga, after ilang minutes, eto na nga, natapos ko na lahat. Yung egg at yung breadcrumbs kanina, yun naman yung kakailanganin natin ngayon para sa coating. Lagyan nyo lang siya ng egg, pagkatapos i-roll nyo siya dito sa mga breadcrumbs at siguraduhin lang na ma-coat siyang mabuti. Continue lang yung process hanggang sa ayan malagyan siya lahat. Usually deep fry nga pala ang ginagawang pagluto dito pero sabi ko para less oil ginamit ako ng air fryer for 15 minutes. And eto na ang ating ginawang cheesy spicy tuna pie.